Maligayang kaarawan. Salamat sa inyong lahat. Mahal, maligayang kaarawan. Salamat, mahal. Lahat, maupo na kayo. Salamat sa inyong lahat ng pagsisikap. Maglaro tayo ng katotohanan o hamon? Siya. Mukhang maganda. Natalo ako. Magkasama na kami mula pa noong bata pa kami. Wala na akong hindi alam tungkol sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, ako ang eksperto tungkol sa kanya. Gabriel, napaka-espesyal na pagkakaibigan ninyong dalawa. Ano ba ang inaasahan ko? Gabriel, hindi mo ba nakikita? Ginagamit niya ang label na kapatid para maglandi sa iyo? Pasensya na ate, nakalimutan ko kung gaano kayo sensitibo sa mga ganitong bagay. Magiging mas maingat ako sa susunod. Magkasama kaming lumaki ni Laila. Parang tunay na magkapatid na kami. Biro lang iyon. Ano ba ang dahilan ng paggulo mo? Humingi ka ng tawad sa kanya. Gabriel, ano ang ginagawa mo? Lila, Gabriel, maghiwalay na tayo. ano ang sinabi mo? Naalala ko lang, may gagawin pa kami. Kailangan na naming umalis. Ano ang problema mo? Sumama ka sa akin at humingi ng tawad kay Laila. Bitawan mo ako. Humingi ka ng tawad kay Lila. Hindi. Humingi ka ng tawad. Hindi. Huwag na. Hindi naman ako ganoon kaselosa. Hindi pwede. Kung hindi siya hihingi ng tawad ngayon, pipilitin ko siyang humingi ng tawad kahit bugbugin ko pa siya. Gabriel, Nakakalaban mo pa ako? Mabuti pang patayin kita. hindi ba't namatay ako? Kumusta, Ramon? Ako si System Triple A, ang gabay mo sa kahabag-habag na nobelang ito. Sa loob ng itinakdang limitasyon ng oras, kailangan mong makakuha ng 100 heartbreak points para muling mabuhay. Kung hindi, mamamatay ka. Hindi ako makapaniwala. Bumalik nga ako sa nakaraan sa araw ng kaarawan ni Gabriel. Basta't makakalap ako ng 100 heartbreak points sa loob ng 30 araw, hindi na nga ba ako mamamatay? Oo, Ramon. Pagbutihin mo sa paglalakbay, sa landas ng pighati at pagdurusa. Ate, gumagawa ng cake para kay Gabriel? Ang domestic mo. Ramon, huwag kang mag-akala ng kung ano. Nakalimutan ni Lila ang pajamas niya kagabi, kaya hiniram niya ang t-shirt ko. Ate, huwag kang magkamali ng akala. Magkaibigan lang kami ni Gabriel. Hindi siya umuwi sa kwarto kagabi dahil naglaro kami magdamag. Yun lang ang ginawa namin. Natalo ka kagabi. Kailangan mong labhan ang mga damit ko. Sige na, huwag kang tamad. Oy, may oras ka pang umuwi para samahan ang asawa ko sa kanyang kaarawan? Maghihintay ako sa'yo. Ikaw ang naglaban nito? Hindi pa rin malinis. Ayan, malinis na ngayon.
Mas malakas pa. Kung hindi malinis, uulitin mo. Sige, malakas na ba para sa'yo? Ang tunay na plastic na bestie, nakakainis talaga. Pero Ramon, hindi ka ba nagagalit? Bakit hindi tumaas ang heartbreak value mo? Dahil ngayon, ibibigay ko sa kanila ang sarili nilang gamot. Maligayang kaarawan. Hoy, nasaan si ate? Baka bumili ng regalo. Mga ganitong babae ang mahilig sa mga ganitong mind games. Pasensya na at nahuli ako. Ipapakilala ko. Ito si kaibigan ko mula pagkabata at lalaking matalik na kaibigan ko, Marco. Sa tingin ko, maglaro tayong lahat ng isang laro. Ano kaya ang totoo o Dares? Si. Ako muna. Ako muna. Ito ang gagawin ko. Sasabihin ko ang isa sa kanyang mga sikreto. Yung ex-girlfriend niya. Nagloko sa kanya. At tumakas siya kasama ang pinakamatalik niyang kaibigan. Anong malaking bagay? Magbahagi din ako ng isa. Alam ko ang kanyang sukat sa bawat yugto. Alam ko ang lahat. Mula nung payatot pa siya nung high school hanggang ngayon. Anong espesyal doon? Alam ko rin ang mga sukat ni Ramon. Kakasukat ko lang. Kumpara nung high school. Eksaktong pareho lang. Ay, tumahimik ka. Sa iyong mga panggagalaw na yan, hindi ka tulad ng sa asawa ko. Ramon, ano ang ibig mong sabihin? Ramon, nandito ka para magdusa, hindi para magpakamatay. Mga puntos ng pagkasawi, dagdag 5. Sinong nagsabing ang pagkuha ng mga puntos ng pagkasawi ay nangangahulugang ako mismo ang dapat magdusa? Ang pagpapahirap sa isang gago ay pareho lang ang epekto. Sa pagkakataong ito, gagawin kong maramdaman ni Gabriel ang sakit na naramdaman ko noon. Mahal, anong problema? Birthday mo, bakit ka galit na galit? Hindi mo alam ang ginawa mo? At ako pa ang tinatanong mo? Kung anong problema? Nagseselos ka? Naglolokohan lang kami, gaya ng mga magkaibigan. Biro lang yon. Huwag mong seryosohin. Anong magkaibigan? Lalaki siya. Anong ginagawa mo? Ang liit-liit mong pasaway. Hindi ba sinabi ko sa'yo, ang isang babaeng katulad ng hipag mo na may itsura kailangang bantayan ng mabuti? Siya ay lumaki, kasama si Ginoong Sloan. Ang kanilang relasyon ay iba sa iba. Normal lang iyon. Pero malamang hindi kanya lolokohin, di ba? Tama. Ngayon, kung ang asawa mo ay hindi tumakas, ito ay itinuturing na tagumpay para sa taon. Talagang hindi ko alam kung ano ang pinag-iingay mo. Ako? Nagingay? Pinahintulutan mo ang isang lalaki na sukatin ka? Anong lalaki o babae? Sa pagitan ng mga magkapatid na babae, bakit kailangang pag-iba-ibahin ang lalaki at babae? Ikaw at si Laila ay magkasintahan na parang magkapatid, di ba? Pareho ba yon? Si Laila ay palaging itinuturing ako bilang kapatid. At si Marco ay palaging itinuturing ako bilang kapatid na babae. Ano ang pagkakaiba? Halaga ng bighati plus 5. Sa nakaraang buhay ko, ang kanyang matalik na kaibigan na si Laila, madalas na lumitaw sa aming buhay. Ginamit niya ang mga salitang ganyan para patigilin ako. Sinasabing, ginagawa kong bundok ang isang burol. Ngayon, ang parehong mga salita ay nanggagaling sa akin. Palang naiisip niya na nakakatawa rin ito. Ate, parang hindi ako gusto ng kuya. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Dapat na lang akong umalis. Huwag kang matakot. Wala kang ginawang mali. Humiling ng tawad kay Marco. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo sa akin na humingi ng tawad sa kanya? Gusto mo, humingi ako ng paumanhin sa kanya? Nagtatanggol ka na agad? Marami ka nang pinapahingi sa akin ng paumanhin noon. Ang mga salbahe ang pinakamasahol. Ngayong may pangalawang pagkakataon ako, sisiguraduhin kong ang bumerang ay babalik mismo sa kanya.
Ano pa, kakababa lang ni Marco sa eroplano. Hindi man lang nag-adjust sa time difference at dumiretso siya rito para batiin ka sa iyong kaarawan. Bilang host, binasag mo ang baso ng walang dahilan at binuhusan mo siya ng alak. Hindi ba sa tingin mo ay may utang ka sa kanyang paumanhin? Hoy! Ayos lang. Baka masama lang ang araw ni Ramon. Damit lang naman yan. Huwag mong hayaan ang isang maliit na bagay na makasira sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Sino ang kuya mo? Ikaw, isang lalaki. Si Ramon ang asawa ko. Alisin mo ang kamay mo sa kanya. Hoy, siguro, ako na lang ang aalis. Sa tingin ko, si Gabriel ay parang hindi stable ang emosyon. May mga tendensya ba siyang maging marahas? Makikinig ako sa'yo. Dahil hindi mo tinatanggap si Marco, wala ring saysay na manatili pa ako rito. Kayo na ang magsaya. Kaming mga babae ay aalis na. Hindi mo kayang tiisin ang kaunting paghihirap? Marami pang drama ang susunod. Ano na lang ang gagawin niya? Ramon, ang galing mo. Ang sunod-sunod mong mga aksyon ay nagpataas ng suffering value sa 25. Ihahatid kita sa hotel. Si. Salamat sa ngayon. Umuwi ka pa mula sa ibang bansa dahil lang sa isang tawag at nakipagsabayan ka sa akin sa palabas na ito. Huwag kang masyadong formal sa akin. Hindi ko lang talaga inakala na may isang tao na kasing tapang mo ay maaaring mapag-initan hanggang sa kailanganin ng suporta ng iba. Oh, hindi ko rin inakala. Sa nakaraang buhay ko, dahil lang ayaw ni Gabriel, parang sinumpa ko ang sarili ko. Automatikong pinuto lang lahat ng ugnayan sa ibang lalaki. Kasama na si Marco, yung batang kapitbahay na kasabayan kong lumaki. Kumain ka pa? Ilang beses, uuwi ng masigla si Marco mula sa ibang bansa at mag-aaya ng pagkikita. Pero ako, dahil lang kay Gabriel, Ew, ang pangit ng lasa. gagawa ako ng lahat ng dahilan para tumanggi sa bawat pagkakataon. Kumusta? Hoy, Ramon. Nasa bansa na ako. May oras ka bang magkita? At noon, akala ko talaga ito ay isang kinakailangang sakripisyo para sa pag-ibig at pag-aasawa. Ah, sige. Pag tiningnan ko ngayon, nakakatawa talaga. Ikaw na. Sina? Ikaw ang umuna. Tayo ang nanalo. Yes. Nagtayo ako ng mataas na pader para sa kanya, pero bukas na bukas ang pintuan niya para sa kanyang tinatawag na girl bro. Hinayaan niyang gamitin ni Laila ang dahilang tropa lang kami para tapakan ang aking mga hangganan at nararamdaman paulit-ulit. Ramon, kung ganyan ka kasawi, edi maghiwalay na kayo. Hindi mo kailangang magpumilit na magtiis at pilitin ang sarili mo na manatili sa ganoong klaseng tao. Hindi siya karapat-dapat. Gagawin ko. Iiwan ko siya. Pero hindi ngayon. 30 araw lang ang ibinigay sa akin ng sistema. Kailangan ko munang gamitin si Gabriel para makalap lahat ng heartbreak points para siguradong makaligtas ako. Kaya nagpa siya kang bumalik. Akala ko dahil ang tagal ninyong hindi nagkita, magdamag kayong magkukwentuhan. Ay, galit ka pa rin? May dala kang lalaki sa bahay ngayon. Harap-harapan sa lahat. At ngayon, parang walang nangyari. Isang simpleng, galit ka pa rin? Lang. Anong tingin mo sa akin, Ramon? Ang nangyari ngayon ay, ikaw ang unang nagpahiya kay Marco. Nagbakasyon lang siya rito. At dumating pa siya para sa iyong kaarawan. Ang ginawa mo. Marco! Palagi na lang si Marco. Sa bawat salita mo, ipinagtatanggol mo siya. Hinayaan mo pang siya mismo ang magsukat sa iyo, kaarawan ko. At umalis ka lang kasama niya. Wala lang ba yun sa'yo? Huwag kang masyadong mababaw. Fashion designer si Marco.
Pinapagawa ko lang sa kanya ng damit. Para lang mabawasan ang tensyon. Kung may talaga kaming something, matagal na sana kaming nagkatuluyan. Pakakasalan pa ba kita? Ramon, akala mo ba talaga? Tanga ako? Sige, huwag na nating pag-usapan siya. Kaarawan mo ngayon. Huwag na tayong mag-usap ng mga nakakainis. Tingnan mo ang regalong inihanda ko para sa iyo. Matagal ko itong pinili. Nasaan ka? Kailan ka babalik? Kailangan ng buhay ng konting ginang. Salamat sa collar pin na may inlaid na bakal. Perpektong accent yan sa all-black outfit ko. Yung libreng cufflinks, hindi talaga bagay sa akin. May gusto ba nito? Nag-post lang si Marco sa social media. Nagmamayabang tungkol sa collar pin na may inlaid na bakal na binigay mo sa kanya. So ano to? Libreng kasama ng regalo niya? Dagdag 5 puntos sa heartbreak. Noong nakaraang buhay ko, ganyan din si Gabriel. Yung mga regalo niya sa akin, laging libreng tira lang na ayaw ng babaeng bestie niya. Honey, maligayang kaarawan. Salamat, babe. Parang bahay ang suot ko sa leeg. Libreng kasama, isang pares ng hikaw. May gusto ba? So ano to? Libreng kasama? Pwede bang tumigil ka sa pagiging unreasonable? Sa'yo at sa kanya, galing sa parehong koleksyon. Si Laila, good buddy ko. Ni minsan hindi pa siya nakakuha ng ganito. Ano naman masama kung bigyan ko siya ng isa para paglaruan? Hindi naman. Nag-overthink ka lang. Galing yan sa parehong koleksyon nung collar pin. Sabay ko silang binili. Yung cufflinks mo, basic style. Classic at elegant. Perpekto para sa araw-araw na suot. Yung binigay ko kay Marco. Well, regalo yan para sa bestie ko eh. Syempre kailangang medyo flashier, medyo prettier, para bagay sa kanya. Anong tingin mo sa akin? Sige, sige. Gabing-gabi na. Pagod na pagod ako ngayong araw. Tutulog na ako. Umiinom at naninigarilyo ka buong araw. Sa guest room ka matulog ngayong gabi. Ilan na? 30. Mukhang kailangan nating bilisan. Ramon, mukhang sinasadya kang iwasan ni Gabriel. Isang linggo na siyang hindi nagpapakita. Anong gagawin natin? Kung hindi mo matatapos ang misyon, mamamatay ka. Tulungan mo akong maghanap ng impormasyon. Nasaan si Gabriel ngayon? Kung ayaw niyang magpakita, ako na lang ang magpapakita. Sige, Ramon. Nasend na sa phone mo ang lokasyon. Tigilan mo nga ako. Sa katawan mong ganyan, ang damit na to lang ang kayang maglaman yan. Gago ka. May mga kurba ako sa tamang mga lugar. Hindi tulad ng mga payat na mga babaeng yan. Ang pagtulog kasama nila para kang yumakap sa poste. Hindi ko alam kung paano mo nakakayanan yon. Sawa ka na ba? Tulungan mo nga ako isara to. Ramon. Ramon. Naalala ko? Ito ang damit ko, di ba? Ikaw ang may kasalanan nito. Sabi ko maganda naman, pero ipinilit mong isuot ko, at ngayon, nahihiya ako kay Lila. Ramon? Sasama si Laila sa annual party ng kumpanya natin ngayong taon. Madalas siyang mag-aspalto sa pananamit. At wala siyang magandang damit. At wala siyang nagustuhan sa mga tindahan. Kung ikaw naman, ibigay mo na lang sa kanya ang damit na ito. Pumili ka na lang ng iba para sa iyo at ilagay mo sa kuwenta ng kumpanya.
Nakakainis. Sabi ko hindi ako sasama, pero ikaw ang nagpumilit. Hindi ako sanay magsuot ng ganitong damit pambabae. Sinasakal ako nito. Sinasakal ka na raw bago mo pa man isara ang zipper? Baka kailangan mong magbawas ng timbang? Mataba raw ako? Perpekto ang katawan ko. Gabriel, baka dapat hubarin ko na lang ito. Ramon, damit lang naman yan. Ha, hindi pala siya kuripot. Bakit hindi niya bilhin mismo ang isang set para sa babaeng yun? Ang alam lang niya ay ipamigay ang mga gamit mo. Bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Ang ganda mo. Ate, wala pa ring kupas ang taste mo. Ramon, yung suit na suot ni Marco, iyon ba yung custom suit na inihanda ni Gabriel para sa annual party? Nandito na lahat. Medyo masikip ba sa'yo ang suit na yan? Nagwo-workout ka na naman ng todo. Dapat mong ipa-alter yan. Mahal, maligayang kasal. Salamat, mahal. Tulungan mo akong isuot ito. Mahal, sa natitirang buhay natin, alagaan mo ako. Mahal, sa natitirang buhay natin, alagaan mo ako. Bakit siya ang suot ng suit ko? Ibinigay ko sa kanya bilang kabayaran. Nadumihan mo si Marco ng araw na iyon sa custom-made suit niya at ayaw mo pang mag-sorry. Bilang iyong asawa, kailangan kong personal na magpahayag ng konting pagsisisi. Yung relo? Huwag mong sabihing nakalimutan mo. Naregalo natin yan sa kasal. Siyempre hindi. Kasi may event si Marco at kailangan niya ng relo. Nakita kong hindi mo naman sinusuot, kaya ibinigay ko sa kanya. Suit at relo lang naman yan. Hindi ka naman ganon kakuripot, di ba? Noong nakaraan, nang ibigay mo kay Laila ang alaala ng nanay ko, ang generous mo noon. Ngayon, ikaw naman. Bakit parang galit na galit ka? Sawa ka na? Tama na. Susuko na ako. Sinong nagsabing susuko ako? Bitawan mo ako! Bitawan! Bracelet ko yan. Sinong nagpahintulot sa'yo na isuot yan? Luyaw, anong ginagawa mo? Mura lang naman yung bracelet na yan. Hindi mo naman sinusuot yan. At saka, ang dami-daming alahas sa bahay. Bigyan mo na lang siya ng isa. Hindi ka naman ganoon kakuripot, di ba? Gabriel, alam mo ba na yan ay galing sa nanay ko? Sige, Sige, eto, kunin mo na. Gabriel, ang kuripot ng asawa mo. Hindi ko sana isinuot kung alam ko. Hindi ko naman talaga gusto ang mga bagay na pambabae. Ikaw ang nagpasuot sa akin. Sige, huwag kang magalit. Massagyan kita. Dagdag na 5 puntos sa heartbreak. Gutom na ako, ate. Nangako ka sa akin ngayon na ipagluluto mo ako ng masarap. Ay, oo nga. Gusto niyong sumama sa amin? Magkapatid? Pareho pa rin. Akin ang palaman, sa'yo ang tinapay. Dagdag na 5 puntos sa heartbreak. Ramon, ang galing mong manloko. Huwag mong isipin na ang pagdadala ng kung sinong lalaki
para magpakitang gilas, ay makakakuha ng puso ni Gabriel. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa puso niya, hindi ka kailanman makakapantay sa mahigit 10 taon naming pagkakaibigan. Ah, talaga? Bakit hindi kanya pinakasalan noon? Baka naman hindi sapat ang pagkakaibigan ninyo. Ikaw! Hayaan mong sabihin ko sa'yo, maghihiwalay din kayo balang araw. Sa sobrang selos niya kanina, sa susunod na buhay ka na lang maghintay. Huwag kang masyadong mayabang, Ramon. Titingnan natin yan. Kailangan nating mag-usap. Oh, simula ngayon, pwede bang hindi ka na makipagkita kay Marco? Mukhang hindi gumagana ang pagpapanggap mong maton. Ngayon, magpapakita na siya ng malambot na pakikitungo. Noong ako'y nakaluhod at nagmamakaawa sa kanya, noong ako'y nagsumamo sa kanya, hindi siya nagpakita ng anumang awa. Mahal, pwede bang wag mo nang hayaan si Lila na tumira pa sa bahay natin? Nandito na naman tayo. Ano ba ang ginawa sa'yo ni Laila? Bakit lagi mo siyang pinag-iinitan? Nandito na naman tayo. Bakit lagi mo siyang pinag-iinitan? Ano ba ang ginawa sa'yo ni Marco? Asawa mo ako. Hindi ko matanggap na araw-araw mo siyang nakikita. Nababaliw na ako. Isipin mo ang nararamdaman ko. Gabriel, hindi kita binili. Wala na ba akong kalayaan para makipag-socialize ng normal? Sinabi ko na sa'yo noon. Kung talagang mayroon sa pagitan namin ni Marco, nasa kindergarten na sana ang anak namin ngayon. Nandito ka pa ba para mag-artista? Mababaw ako. Nag-aartista ako. Pero tanungin mo ang sarili mo at isipin mo. Mula nang bumalik si Marco, tingnan mo kung ano ka na. Ano na ako? Sige, sabihin mo sa akin. Pagkatapos lumitaw si Marco, nawala na ako sa mga mata mo. Inilagay mo ako sa kahihiyan sa harap ng lahat. Para sa birthday ko, binigyan mo ako ng libre. Ang regalo ko sa kasal, ang tuksedo ko, ibinigay mo lang nang walang pag-aatubili. Ano ang susunod? Ibibigay mo rin ba ang sarili mo sa kanya? Ang taong may konsensya, hindi na kailangan ng tagapagsumbong. Oo, ako nga. Ramon, tanungin mo ang sarili mo. Paano kita itrato nitong mga nakaraang taon? Ano ba ang gusto mo na hindi ko binigay sa'yo? Marami nga siyang binigay sa'yo, pero napunta naman lahat kay Lila. Ay, ang kapal naman ng mukha. Lagi namang sinasabi ni Laila na ayaw niya ng mga bagay na pambabae. Pero ang totoo, halos naubos na nga ang lahat sa akin. Binigay mo sa akin ang lahat ng ito? Aba, hindi ko inaasahan. Mukha kang walang pakialam, pero romantiko ka pala. Bakit hindi mo ako binigyan ng mga ganitong bagay? Magkaibigan pa ba tayo? Sige, may nagustuhan ka ba? Kunin mo. Pero gamit lahat ito ng asawa mo. Kung kukunin ko ito, papaluin ka niya ng nakaluhod sa plansahan. Ayos lang, ang dami-dami ng gamit niya. Pumili ka lang ng ilang gusto mo. Mabibili ko naman siya ulit. Oo nga pala, hindi ba't gusto mo ng pajama? Eto. Ay, ang galing! Luma ng asawa mo ang ibibigay mo sa akin? Ikaw na ang magsuot. Oo, aminado ako. Ako at si Lila ay naging masyadong malapit. Pero magkaibigan lang talaga kami. Hindi mo kailangang gantihan ako ng ganito. May hangganan ng pasensya ko. Kung magpapatuloy ka, tayo. Mukhang galit na galit siya, pero mas higit doon, naguguluhan siya. Inuusisa ang buong buhay niya. Mas nakakainis pa ito, kaysa makipagtalo o magalit sa kanya. Hindi na kaya ni Gabriel ito? Mas maganda pa ang susunod.
Halika rito. Ginoo Grant, ang tagal na nating hindi nagkita. Ginang Grant. Unang sayaw ni Gabriel ngayong taon. Inimbita niya ako. Ikaw ang magsabi sa akin. Ang posisyon bilang Ginang Grant, gaano pa katagal mo ito mapipigilan? Hindi ko alam kung gaano pa katagal ko ito mapipigilan, pero malamang wala kang pagkakataon. Kung hindi, sa kabila ng lahat ng mga taong ito, nasa papel ka lang ng pinakamatalik na babaeng kaibigan niya. Ganoon ba? E di subukan natin. Sa puso niya, sino ang mas mahalaga? Ikaw bilang asawa niya? O ako bilang kaibigan niya? Magsisimula na ang klasikong drama. Marco, Gabriel, Marco, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba kahit saan? Ang sama nito, Gabriel. Kumpara sa ginawa mo sa akin, sa nakaraang buhay natin, wala ito. Lila! Lila, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Gasgas lang to. Huwag mo siyang sisihin. Hindi niya sinasadya na tamaan ako. Di ba pwedeng hayaan mo na lang siya? Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Anong silbi ng pananakit sa kanya? Hindi ko ginawa. Bilis! Ginoo, mas malala ang sugat ng babaeng yon. Pakiusog po. Huwag niyo kaming abalahin. Kailangan namin siyang gamutin. Nagkukunwari lang yan. Ayos lang siya. May hiwa ang kamay ni Lila. Medyo malala. Ako ang tumawag sa inyo. Isugod muna ninyo si Laila sa ospital. Bilis! Halika rito, Marco. Wala yan. Gasgas lang. Ginoo Grant, sigurado ako, hindi sinasadya. Huwag mo siyang sisihin. Gabriel, di ba pwedeng hayaan mo na lang siya? Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Anong silbi ng pananakit sa kanya? Hindi ko ginawa. May mga CCTV. Bakit mo sinaktan si Lila? Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo? Magkaibigan lang kami ni Laila. Bakit ganyan ka pa rin? Gabriel, ako ang biktima dito. Siya ang bumangga sa akin. May mga camera sa kanto. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo. Hindi ko na kailangan pang panoorin yon. Ang paniniwalaan ko lang ay ang nakita ng sarili kong mata. Puntos ng pighati dagdag 5. Magaling, Ramon. Ganun nga. Galitin mo siya. Dahil lang close kami ni Marco, gumagawa ka ng ganitong kalokohan? Kailan ka pa naging ganyan kasutil? Talagang nabigo ako sa'yo. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Pakinggan mo. Mabait si Marco. Hindi niya yan ipagkakait sa'yo. Pero hindi ako papayag dito. Humihingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon din. Hindi pa nga nating alam ang nangyari. Pipilitin ang CEO na humingi ng tawad sa isang tao sa gala ng kumpanya. Grabe naman yan. Napakahiya. Tama. At pinilit pa ng sariling asawa? Napakahiya naman. Teka, mali yan. Akala ko sobrang in love ang presidente at ang asawa niya. Ano ba ang nangyayari? Oo, naalala ko noong nagkatrangkaso ang CEO. Dumiretso ang asawa niya sa opisina gamit ang gamot para alagaan siya. Ramon, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Gabriel, ikaw. Huwag kang magkunwari sa maliit na sugat mo. Humihingi ka ng tawad. Ngayon din. Ano ang sinabi mo? Gusto mong humingi ako ng tawad sa gwaping ito? Hindi pwede.
Ramon, nababaliw ka ba? Sinuntok mo ako? Mga puntos ng pighati dagdag 5. Ayos. Magaling, Ramon. Nakalimutan mo na kung kaninong asawa ka? Sinuntok mo talaga ako dahil sa isang gwapong lalaki? Sa nakaraang buhay ko, pinilit mo akong humingi ng tawad kay Laila. Isang sampal sa bawat pagtanggi. Ngayon, ako naman ang maniningil sa'yo. Humingi ka ng tawad kay Lila. Hindi. Humiling ka ng tawad. Hindi. Bingi ka ba? Sinabi kong humingi ka ng tawad kay Marco. Sa panaginip mo. Humingi ka ng tawad. Ramon? Wag na, Ramon. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Hindi ako ganoon kapeti. Gusto mo talaga yan. Kalimutan na natin yung paghingi ng tawad kanina. Pero ngayon, nasaktan mo ang isang tao. Dapat ka bang humingi ng tawad? Ginoong Grant, wala ka bang pinakabatayang asal? O iniisip mo bang mas mataas ka talaga at malaya kang mang-api ng iba? Marco, kailangan kitang dalhin sa ospital. Ayaw nating magka-impeksyon yang sugat mo. Tayo na. Ramon? Bulag ka ba? Yung maliit na gasgas niya ay mas malala pa sa pinsala ko? Karapat dapat ba yan sa pagpunta sa ospital? Tingnan mo, nasaktan din ako. Masakit din sa akin. Talagang kabisado mo ang playbook ng isang tunay na gago. Kung hindi mo madadala agad ang sugat na ito sa ospital, baka kusa na lang itong gumaling. Ramon, may nararamdaman ka pa ba para kay Gabriel? Kaya mo ba ako pinagawa nitong eksena? Para lang magselos siya? Para lang bumalik siya sa'yo? Matagal na siyang nawala sa puso ko. Eh bakit hindi mo na lang diborsyuhin? Huwag mo nang alalahanin yan. May mga dahilan ako. Nag-book ako ng 2 ticket papuntang beach. Mamaya, magpo-post ka sa social media. Visible lang kay Gabriel. Sige, tungkulin kong gawin ito. Susunod ako sa'yo, Ramon. Pupunta ako at manunood ng drama sa bahay ni Gabriel. Ang taong nagmamahal sa'yo, laging may paraan para pasayahin ka. Sinabi kong gusto kong makakita ng pagsikat ng araw, agad-agad siyang nag-book ng ticket. Huwag kang magalit, Gabriel. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi mo makokontrol ang babaeng tulad niya. Masakit ba ng sobra? Tulungan kitang gumaan ang pakiramdam. Tulad ng dati. Parang dati lang. Gabriel? Ito bang ibig mong sabihin sa mga sinasabi mong hindi mo siya nakikita bilang babae? Kawawa naman. Tigil, Lila. Hindi ba ganito tayo dati? Kapag ika'y malungkot, palagi akong nandito para sa'yo. Pinapasaya ka ng ganito. Gabriel, hindi mo talaga siya matanggap, ano? Sa akin mo ibuhos. Anong mapapala mo sa pagpapahirap sa kanya? Pero hindi ako nagtitiis ng kalokohan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon din. Noon yon. Naiinis na talaga ako ngayon. Gusto ko lang mag-isa. Ramon, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Magbabayad ka para dito.
Ano to, Lila? Gabriel, buong gabi akong nag-iisip. Hindi talaga ako gusto ng asawa mo. At ayaw niyang tumira ako sa inyo. Sa tingin ko, dapat na akong umalis. Gusto na ng asawa mong bumalik sa'yo. Lila! 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 Excuse me, Doc. Kumusta na siya? Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Ang paunang diagnosis ay matinding karamdaman sa dugo. Kailangan nating maghanda para sa operasyon agad. Pero ang pinakamalaking problema, ang blood type niya ay bihirang RH negative na dugo. Ang blood bank ng ospital namin ay kulang na kulang sa ganitong uri ngayon. Napaka-risky ng operasyon. Alam ko. Nangyari na ito dati kay Laila. Sige, ischedule nyo na ang operasyon. Pareho ng blood type ni Laila ang asawa ko. Kukunin ko siya para mag-donate ng dugo. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Ayos, hinahanap nga kita. Nasugatan si Marco. Marami siyang nawalang dugo. Kailangan niya ng blood transfusion agad. Perfect match ang blood type mo sa kanya. Sumama ka sa akin ngayon para mag-donate ng dugo para kay Marco. Ano ang sinabi mo? Gusto mo bang mag-donate ako ng dugo para sa kanya? Ramon, nakalimutan mo na ba? Gabriel, hindi ko akalain na magiging ganito kakawalang puso. Matagal na kaming magkaibigan ni Marco mula pa noong bata kami. Paano mo nagawang hayaan akong panoorin na masaktan siya? Tara na. Umalis ka na. Ate. Ramon, ito ba ang ibig mong sabihin ng nasugatan at kailangan ng pagsasalin ng dugo? Marco, hindi ba't sinabi mo? Nagbibiro ka lang? Sa totoo lang, hindi ako may sakit. Bukod pa riyan, ang blood type ni Ginoo Grant ay hindi tugma sa akin. Hindi mo naman talaga hiningan si Ginoo Grant na mag-donate ng dugo para sa akin, di ba? Ginoo Grant, pasensya na po. Nagbibiro lang po ako. Akala ko hindi seryosohin ni ate. Ginoo Grant, hindi ka naman galit, di ba? Pogi, tama na ang drama mo. Gabriel, anong ginagawa mo? Pagsasalin lang ng dugo ito. Kailangan ba talaga yan? Pagsasalin lang ng dugo? Ramon, kailan ka pa naging ganito? Nagbago na ako? Gabriel, huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Ang lahat ng ginawa mo at ni Laila sa akin sa nakaraang buhay natin. Nars, kunin mo na ang dugo. Ginoo Grant, masyadong madalas mag-donate ng dugo si Miss Reed nitong mga nakaraang araw. Hindi na kaya ng kanyang katawan na gumawa ng bagong dugo ng mabilis. Hindi na makasabay ang kanyang bone marrow sa pangangailangan. Hindi ko inirerekomenda na mag-donate pa siya ng dugo. Gabriel, hindi ko problema kung mabuhay o mamatay si Laila. Hindi na ako magdodonate ng dugo para sa kanya. Tumahimik ka. Gabriel, hindi naman magagamit ni Marco ang dugong ito. Pwede itong ibigay ng ospital sa ibang nangangailangan. Ituring mo na lang itong mabuting gawa mo. Bakit kailangan mong maging agresibo? Ako ang agresibo? Nakalimutan mo bang anemic ako? Dati kang nagluluto ng mga pagkain na pampadugo para sa akin araw-araw. At ngayon, pinipilit mo ako na mag-donate ng dugo sa isang ganap na malusog na lalaki? Mahal, ang bango niyan. Anong ginawa mo? Gumawa ako ng sopas na toyo at pata para makatulong sa pagpuno ng iyong dugo. Salamat, mahal. Ikaw ang pinakamabuti. Pwede bang tumigil ka sa pagiging hindi makatwiran? Sobra na talaga ang pagtitiis ko sa'yo. Tingnan mo ang kalagayan mo. Marco, halika na. Mga puntos ng pagkasawi dagdag 5. Magaling, Ramon. Nakatulong din na ibinigay mo sa akin ang kinaroroonan ni Gabriel ng maaga. Bakit pumasok sa operating room? Hindi ako may sakit. Binayaran kita para pumunta dito, para tulungan mo akong magpanggap. Wala pa siya dito. Bakit mo ako minamadali sa operating room? Ano ang sinabi mo? Hindi ka may sakit? Ano ang sinabi mo?
Hindi ka naman may sakit. Gabriel, hayaan mong magpaliwanag ako. Sabi mo may sakit ka at kailangan ng blood transfusion. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ako talaga ang pumilit kay Luyaw na magbigay ng dugo para sa'yo. Hindi ako. May sakit talaga ako dati. Hindi ko lang talaga matanggap ang asawa mo. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa lalaking yon, pinabayaan ka na niya. Kaya naisip ko itong kalokohan para matulungan kang makaganti sa kanya. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin? Kilala mo naman ako. Hindi ako kailanman gumawa ng mga mabababaw at mapagplano ng babae. Gusto ko lang sanang tulungan ka. Paano kung magselos ang asawa mo dito at kayo ay magbate? Pasensya na. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Hindi ko na uulitin. Kasalanan ko. Nagkamali ako sa'yo. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Huwag mong isiping talo na kita. Titingnan natin yan. Hoy! Magkaibigan tayo! Walang anuman. Gabriel, anong nangyari? Tulong! Huwag kang tumawag ng doktor. Ihatid mo muna ako sa bahay. Alam ni Ramon na may sakit ako. Tiyak na babalik siya. Para alagaan ako. Hindi ako makapaniwala na gumana talaga ang pakana ng putang iyan na si Ramon. Ngayon, si Gabriel na lang ang nakatingin sa kanya. Pero ako ang mag-aalaga sa iyo para sa kanya. Magiging sobrang naaawa ka kapag nagising ka. Ramon, huwag mo akong iwan. Gabriel, gising ka na. Mahal, nakabalik ka na. Gabriel, ako ito. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang asawa ko? Hindi mo ba sinabi sa kanya na may sakit ako? Sinabi ko nga sa kanya, wala lang siyang pakialam sa iyo. Sabi pa niya, kahit na mamatay ka, hindi iyon kasing importante ng pamimili niya kasama si Marco. Ayaw na ba talaga niya sa akin? Gabriel, gutom ka ba? Gusto mo bang kumain ng kahit ano? Lila? Sobrang sakit ng tiyan ko ngayon. Hindi ko ito makakain. Pwede mo ba akong lutuan ng lugaw? Pero hindi ako marunong magluto. Bakit hindi mo na lang tiisin ito? Nung una, tuwing may sakit ako, agad-agad napapansin ni Ramon at inaalagaan niya ako ng napakabuti. Heto, uminom ka ng lugaw. Mahal, ang bait mo sa akin. Wag na. Ako na lang ang gagawa. Mahal, nakabalik ka na talaga. Ginoo Grant, pasensya na sa abala. Ginoo Grant, nandyan ka na naman. Ano yang amoy? Ang baho dito. Ginoo Grant, kayong dalawang magkapatid hindi man lang nilinis ang lugar? Paano nyo hinayaang maging ganito kabaho? Ang kwarto ng kapatid ko, ito ang negosyo ng aming pamilya. Wala kang pakialam dito, dayuhan. Kaya nagpa siya kang bumalik. Bakit hindi ka nalang magpatuloy mamili kasama nito? Bumalik ako para magluto. Huwag mong sabihin na bumalik siya para magluto para sa akin. Alam ko na, nagmamalasakit pa rin siya sa akin. Marco, ano ang relasyon mo kay Ramon? Hindi mo ginagamit ang pagiging kapatid mo para lokohin ang aking si Gabriel, di ba? Huwag mong sabihin na kayo ni Ginoo Grant ay ganoon. Kaya, tumahimik ka. Malinis ang konsensya namin ni Laila. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi ko na iintindihin ang nararamdaman ni Ramon. Palalayasin kita. Kainin mo. Ito ay para lang sa iyo. Para sa akin ba itong pansit? Ha?
Bakit mo naman naisip na para sa iyo ito? Ayaw na ayaw ni Shawan kumain sa labas. Dinala ko siya rito para lutuin ang paborito niyang pagkain. Mga puntos ng pagkasawi, dagdag ng 5. May problema dati siya sa tiyan at anemia. Lagi ko siyang niluluto ng iba't ibang masustansyang pagkain. Nang tumira si Lila, at para may kasama siyang kumain ng takeout, itinapon niya ang pagkain na 2 oras kong inihanda. Honey, nakauwi ka na. Kain na. Ay, nangako ka nakakain tayo ng maanghang na crawfish. Niloko mo na naman ako. Nakakainip. Lila, hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo na akong lutuan ng hapunan? Puntos ng pagkabigo, dagdag 5. Kung mas gusto mong kumain ng takeout kasama si Laila, di hindi na ako magluluto ng kahit isang pagkain para sa'yo. Hindi ka pa kumakain ano? Pero nakikita kong puno ang sala ng mga kahon ng takeout mo. Bukod pa riyan, sapat lang ang niluto ko para kay Marco. Ayos lang, Gabriel. Kami na lang ang kakain ng takeout. Pero ang kuripot ng asawa mo. Para lang kay gwapong to ang niluto niya. Mabango at maanghang ang takeout na yan. Mas masarap kaysa sa malungkot na mangkok ng pansit na to. Pero mas mapagbigay ako kaysa sa asawa mo. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin. Sensitibo ang tiyan ni Marco. Kailangan niyang kumain ng maayos. Hindi siya pwedeng kumain ng ganyang junk food. Sige na kayo. Ayoko ng ganyan. Ang gusto ko lang ay yung luto mo. Ramon, may sakit ako. Diyos ko, paano nangyari yun? Di mas mabuti na lumayo ka. Marco, kainin mo na habang mainit. Hindi masarap kapag lumamig. Kain? Anong kinakain mo? Bahay ko ito. Sinong nagsabing pwedeng kumain ka rito? Lumabas ka. Umalis ka. Gabriel, bisita si Marco sa ating bahay. Ano ba ang problema mo? Kalimutan mo na. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Kung hindi ako welcome dito ni Ginoo Grant, ako na ang aalis. Aalis? Hindi pwede. Ako ang nagdala sa iyo dito. Walang makapagpapalaya sa iyo nang walang pahintulot ko. Ramon, itinuturing mo pa ba akong asawa mo? Bahay ko ito. Sino ang nagsabing pwede kang magdala ng ibang tao dito? Ibang tao? Siya. Hindi ba ibang tao? Pareho ba sila? Kaibigan ko siya. Si Marco, bestie ko. Ano, pwede kang magdala ng kaibigan mo dito? Ako hindi pwede magdala ng bestie ko? Huwag mong kalimutan, hindi lang sa iyo ang bahay na ito. Nag-ambag din ako dito. Si, Lila? Lila, gusto mo lang talaga akong paalisin. Ano? Gabriel, ayokong mahirapan ka. Alis na ako. Lila, Gabriel, Ay nako. Nagpapatawa ba ang dalawang ito? Ramon, akala ni Ginoo Grant nandito ako para sirain ang pamilyang ito. Pero hindi. Gusto kong sumali dito. Kung mayroon mang. Dapat umalis? Sana ako na lang. naku, ninakaw niya ang lahat ng linya ko. Tumahimik ka. Huwag kang tumawa. Gabriel, kailangan bang ganyan ka kababaw kay Marco? Aalis ako, kasama si Marco. Mula ngayon, hindi na ako tutuntong sa bahay na ito. Ramon, kung papayag akong umalis si Laila, papayag ka ring umalis si Marco para bumalik tayo sa dati? Mainit at masaya. Hindi pwede. Hindi nga. Mga puntos ng pagkasawi, dagdag 5. Umabot na sa 80 ang mga puntos ng pagkasawi. Mahal kong Ramon, ang galing mo. Tama na. Ayaw mo lang talagang umalis, ano? Huwag kang magkunwari. Alis na ako. Huling-hiling ko sa'yo. Sa pagitan niya at ako. Sino ang pipiliin mo? Nandito na naman tayo. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo? Magkaibigan lang talaga kami ni Marco. Hanggang kailan mo ba itatagal ang pagiging mapaghinala mo? Mula ngayon sa bahay na ito. Siya o ako? Anong nangyayari?
Bakit hindi niya ako hinabol? Masyado ba akong emosyonal kanina? Paano kung siya at si Marco ay magkaibigan lang talaga? Ramon, babalik na si Gabriel. Masakit ba? Hihihipan ko para sa iyo. Anong ginagawa mo? Gabriel, anong ginagawa mo? Ikaw pa ang may ganang magtanong kung anong ginagawa ko? Anong ginagawa mo kasama yung gwapong yon nang halikan ka niya? Bakit hindi mo siya itinulak palayo? Gabriel, kumpara sa pagliligo mo kay Laila, wala yung ginawa ko. Honey, huwag kang gumalaw, nililinis ko likod mo. Dahan-dahan, aray. Tumino ka. Anong ginagawa mo? Mahal, Ate, huwag mo nang pansinin. Nililinis ng likod ko si Gabriel. Mula pa nung bata ako, si Gabriel na ang laging naglilinis ng likod ko. Nasasanay na ako. Huwag kang mag-alala. Malinis at maayos ang samahan naming dalawa. Wala namang nangyayari. tama yan mahal. Itinuturing ko lang si Lila na parang kapatid. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ha, Tama yan, ate. Sa pagitan naming magkapatid, normal lang naman ang magligo ng magkasama, di ba? Halik lang sa pisngi yon, di ba? Kailangan bang magalit ng ganyan? asawa kita. Pinahiran ka ng ibang lalaki. Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Sa pagitan ng magkakaibigan, normal lang ang maghalikan sa pisngi at mga ganon. Ang galing mo talaga. Ramon, ano pa ang hinihintay mo? Ang isang sirang pagsasama ay parang nabubulok na laman sa sugat. Kapag tinanggal mo lang ito sa kagagaling, Gagawin ko? Hindi pala ngayon. Hindi ko kayang matutunan yung buong maghiwalay ng maayos at mapayapa na yan. Dahil ayaw niya akong pabayaan ng tahimik, babayaran ko siya ng 100 beses. Sistema. Ano na ang heartbreak level ngayon? 9 na po. Nitong mga nakaraang araw, kahit anong gawin naming kalokohan ni Marco, yung heartbreak level ni Gabriel nakastuck lang sa 9 na po. Anong gagawin natin, Ramon? Malapit nang maubos ang oras. Kapag nabigo ka sa misyon, mamamatay ka. Ayokong mamatay ka. Parang nitong mga nakaraan, yung emotional resilience ni Gabriel ay umayos na. Kung hindi tayo magsasakripisyo, malamang itong heartbreak level na to ay hindi natataas pa. ano ang gusto mong inumin? Hindi ba sige ng Grant yon? Bakit hindi sila sabay na dumalo? Sa halip, may kanya-kanya silang kasama. Eksakto, noong mga nakaraang taon, laging magkasama sila. Naiinggit ang lahat sa kanila. Hindi mo alam ang istorya, di ba? Narinig ko na may problema sila sa pagsasama. Pangalan lang ang kasal nila. Tingnan mo, may bago silang karelasyon pareho. Anong nangyayari sa kanya? Masama ba ang pakiramdam niya? Gabriel, yung paraan ng asawa mo, parang nagdadalang tao siya. Gabriel, saan ka pupunta? Ginoo Grant, nandito ka ba para kunin ang medical report ng asawa mo? Medical report? May sakit ba siya? Kunin mo ang report ni Ginang Grant. Pakiusap. Anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Oh, natatakot ka ba?
na malaman ko ang sikreto mo? Anong sikreto? Nagsiselos. At nagagalit ka ba? Dahil hiniling ko kay Marco na sumama sa ospital. Pwede bang tumigil ka sa pagiging mapaghinala palagi? Nakita kong may kausap ka tungkol sa negosyo, pero ayokong istorbohin ka. Kaya nga si Marco ang hiniling ko. Oo, Ginoo Grant. Huwag mo siyang pagkakamalian. Malapit lang kaming magkaibigan. Malapit na magkaibigan? Ramon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Nagsisinungaling ako sa'yo? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Oy, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ang medical report mo, nakita na ito ni Gabriel. Ang kapal ng mukha mo. May puso ka ba talaga? Sabihin mo sa akin kung bakit. Akala ko nagpapapansin ka lang sa akin, pero hindi ko inasahang seryoso ka pala. Sabihin mo sa akin, minahal mo ba ako kahit minsan? Sino ang ama ng anak mo? Kunin mo. Gumagalaw na. 71, 72, 75. Oh, mukhang. Tama ang ating tinatahak. Gabriel, huwag kang ganyan. Baka sandali lang na pagkakamali ni ate. Ano ba ang ugali mo? Ilang taon na tayong kasal. Normal lang naman na mabuntis, di ba? Ano ba ang malaking problema? Nakalimutan mo na ba? 3 linggo na ang nakalipas. Umuwi kang lasing. Hinawakan mo ako at ayaw mong bitawan. Tama ang pagkakataon. Totoo ang bahaging iyon. Pero sa huli, ikaw ang sumukat sa kanya. Ramon, 77 na ang antas ng kalungkutan. Ate, hindi ngayon ang oras para magsinungaling. Malamang hindi mo alam ito. Bago ka ikinasal, dahil ako ay malungkot, nagpatali siya. Ang bagay na ito. Alam ito ng lahat ng kaibigan natin sa grupo. Ikaw lang ang hindi sinabihan. Kaya ang bata sa iyong tiyan ay hindi maaring sa kanya. Sa totoo lang, kailangan ko siyang pasalamatan. Sinabi niya ito sa akin sa nakaraang buhay ko. Kung hindi, hindi ko makikita ang paraan para galitin si Gabriel. Alam mo ba kung bakit kayo ni Gabriel ay hindi nagkaanak? Para mapasaya ako, bago ang kasal ninyo, nagpatali siya. Ganun ba? Salamat sa pagsabi nito sa akin. Ano ba ang gusto mong sabihin? Dahil desidido ka na, kahit anong paliwanag ang ibigay ko, ay magmumukha lang na dahilan at kasinungalingan sa'yo. Ramon, ang halaga ng pagkabigo ay nasa 78. Malapit na. Ayos talaga. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Alisin mo ang bata. Magkukunwari na lang ako na hindi ito nangyari. Kung hindi, Maghiwalay na tayo. Alam kong narinig mo ako. hoy, ang lupit naman ni Ginoo Grant. Walang kasalanan ng bata. Paano niya nasabing alisin lang? Ano ang pinagkaiba sa pagpatay? Mahilig ako sa mga bata. Ako na ang bahala sa bata. Lalaki man o babae, pantay-pantay ko silang mamahalin. Ramon, sabihin mo sa akin. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Ganon ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Handang-handa kang hiwalayan ako dahil sa kanya at magkaanak kayo. Bakit? Heartbreak value 100. Maligayang bati, Ramon, matagumpay kang nakaligtas. Gabriel? Ngayon wala ka ng halaga. Ramon, kailangan kong bumalik muna sa headquarters para mag-report. Ano ang sinabi mo? Dahil wala ka ng silbi ngayon. Ang divorce papers, ipapadala ko sa'yo sa lalong madaling panahon. Ayos. Hiwalayan na niya si Gabriel. Kaya ang posisyon bilang Mrs. Grant, akin na. Ito si Ito si Attorney Wallace. Mahigit 20 taon na siyang nag-exercise ng propesyon
at divorce cases lang ang hinahawakan niya. Mahigit 400 divorce cases na ang kanyang nahawakan. Salamat. Sa pagitan natin, hindi kailangan ng pasasalamat. Narito ang mga naorganisa ko na, mga proof ng ari-arian, mga dokumento ng stock, at ebidensya ng marital infidelity ni na Gabriel at Laila. Simple lang ang mga hiling ko. Ayon sa prenuptial agreement at batas, gusto ko ang bawat sentimong nararapat sa akin. Siya, lumipat tayo sa ibang lugar para pag-usapan ng detalyado. Gabriel, niloko ka na ni Ramon. Bakit hinahanap mo pa rin siya? Maghiwalay na lang kayo. Sino ang nagsabing gusto kong maghiwalay? Asawa ko siya. Gusto niya akong iwan. Pero imposible iyon. Tulungan mo akong tingnan ang room number ni na Ramon at Marco. Ginoo, labag yan sa mga patakaran. Patakaran? Asawa ko si Ramon. May hinala ako na may nag-akit sa asawa ko rito, sa inyong hotel, para samantalahin siya. Kung may mangyari man sa asawa ko, kaya ba ng hotel ninyong panagutan yon? Sandali lang po. Tumawag muna ako. Kumusta, Ginoong Sloan? Marco, walang hiya kang gigulo. Binabalaan kita. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Ngayon din. Kung hindi, huwag kang magsisisi sa mangyayari. Kumalma ka. Kanina pa ako magsasabi sa'yo tungkol sa paghihiwalay. At narito ka na. Kailangan ba talaga nating maghiwalay? Oh, Gabriel. Maging tapat na ako sa'yo. Makita ka lang ngayon. Nasasaktan na ang puso ko. Pwede bang hindi na tayo maghiwalay? Alam ko, nagkamali ka lang. Isang pagkakamaling pwedeng magawa ng kahit sinong babae. Naiintindihan ko. Hindi mo kasalanan. Akala mo ba problema ko ito? Hindi. Hindi ito problema mo. Kasalanan niya lahat. Siya ang may kasalanan. Siya ang umakyat sa'yo. Hindi mo kasalanan. Basta't gusto mong iwanan siya. Lahat ng nangyari noon, ipagpapalagay kong hindi nangyari. See? Gabriel? Wala ka talagang pag-asa. Handa na ang mga papeles para sa paghihiwalay. Pirmahan mo. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Dahil hindi mo pa ito napag-iisipang mabuti, babalikan na lang kita sa susunod. Trying hard ka. Umalis na ang mahal mong si Gabriel. Nandito ka pa rin? Huwag kang magyabang, Ramon. Palalayasin kita kay Gabriel. Ang titulo ng Mrs. Grant ay akin. Eh di galingan mo, pwede ba? Ikaw, 3 araw na. At umiinom ka pa rin? Ibigay mo sa akin. Gabriel, kumalma ka. Isang babae lang siya, Ramon. Siya ba ang dahilan para sirain mo ang sarili mo? Hindi mo naiintindihan. Gabriel, bakit kahit anong gawin niya sa'yo, naiisip mo pa rin siya? Gabriel, ang pinaka-importante ngayon ay humanap ng abogado para sa diborsyo. Ang negosyo ng pamilya Grant ay sa'yo. Kahit magdiborsyo kayo, wala siyang makukuha kahit piso sa'yo. May prenup kaming pinirmahan. Kung ididiborsyo ko si Ramon, maaari niyang makuha ang 60% ng shares ng kumpanya. Ano? 60%? Ano? 60%? Karapat-dapat ba siya niyan? Kung hindi siya karapat-dapat, ikaw ba? Ako ay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gabriel, iniisip ko lang ang kapakanan mo. Ang grupo Grant ay itinayo mo ng mag-isa. Si Ramon ay isa lamang, walang kwentang may bahay. Bakit siya dapat makakuha ng napakaraming shares? Lahat ng pera ay mapupunta sa kanya. Pagkatapos, kapag ako naging Mrs. Grant, wala na rin masyadong matitira sa akin. Ang 60% share na ito ang nararapat sa kanya. Nanay at tatay? Kahit na hindi maganda ang kalagayan ni Gabriel ngayon, naniniwala ako sa kanya. Tiyak na magiging matagumpay siya balang araw.
Gabriel, maligayang kaarawan. Paumanhin, Ramon. Hindi ko na naman nakuha ang deal na iyon. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Mahal, nagawa ko! Nagawa ko! Ramon, nagawa ko! Hindi ako makakarating dito ngayon kung wala ka. Kapag naging pampubliko na ang kumpanya, ikaw ang magiging pinakamalaking shareholder. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ramon, nawala ka sa akin. Pinangako mo na mamahalin mo ako habang buhay. Bakit ka nagkagusto sa iba agad-agad? Anong ginagawa mo dito? Nandito ka para diborsiyuhin ako? Hindi eksakto. Honey, dumating ka na! Lumayo ka sa akin! Kadiri ka! Maliligo ako mamaya. Lahat, sundin ang listahan at ipack ang mga gamit ni Miss Reed. Ilapag lahat. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Aalis na ako. Kung tapos na tayo, maghiwalay na tayo ng maayos. Anong ginagawa mo? Akin yan. Sa'yo yan? Ano? Akala mo ako si Gabriel? Inaasahan mong ibibigay ko lang ang anumang gusto mo? Ramon, hiwalay na kayo ni Gabriel. Hindi mo naman talaga gustong itago lahat yan, di ba? Eksakto dahil naghihiwalay na kami. Dadalhin ko ang lahat. Pinaghirapan kong kitain yan. Bakit ko naman hindi kukunin yon? Gabriel, ikaw ang mali dito. Kaibigan mo naman siya. Hindi mo na lang sana siya binilhan? Kailangan mo pang kunin ang mga gamit ni Ramon bilang pabor. Hindi mo ba sinabi na hindi mo gusto ang ganitong bagay na pambabae? Sinusubukan ko lang. Naprotektahan ang iyong mga ari-arian. Ano ang gagawin natin dito? Anong gagawin natin dito? Akin na yan. Ramon, ang ganda-ganda mo talaga sa wedding dress na yan. Anong ginagawa mo? Ramon, nakatayo ka lang diyan at pinapanood mo siyang gawin ito. Yan ang wedding photo natin. Hindi ko talaga sinasadya. Masyadong mabigat yung frame. Nadulas lang ang kamay ko. Marco, mali talaga ang ginawa mo. Marco, mag-ingat ka sa susunod. Ayaw mong masaktan ang mga kamay mo. Si, Ang natitira ay basura na lahat. Ikaw na ang bahala dyan. Tara na. Gino o Grant. Paalam. Gabriel, ang kamay mo.
Huwag mong gawin ito. Ang babaeng katulad ni Ramon ay hindi karapat-dapat. At yung poging lalaking yon, si Marco. Ano ba akala niya sa sarili niya? Ginanyan ka na ni Ramon. Huwag mong sabihing, ibibigay mo pa rin sa kanya ang mga shares? Ito ay usapin ng pamilya ko. Gabriel, Naghahanda ako para sa operasyon ng recanalization. ano? Gabriel, bakit bigla kang gustong magpa-reverse ng vasectomy? Palaging gusto ni Ramon, ang mga bata. That. Matagal na niyang gusto ang magkaanak. Kung hindi lang sana. Gabriel, ano ang ibig mong sabihin? Noon, nagpa-vasectomy ka dahil sa akin. Sabi mo noon, hindi ka na magkakaroon ng anak kay Ramon. Ano? Nagsisisi ka na ngayon? Pagod na ako. Kung wala ka ng iba, umalis ka na. Gabriel, Matagumpay ang operasyon. Tandaan mong inumin ang antibiotics at painkillers ng tama sa oras. Si, alam ko. Ramon. Ramon. Hindi ba't sabi mo gusto mo talagang magkaroon tayo ng sarili nating anak? Nagpa-reverse na ako. Magkakaroon na tayo ng sarili nating anak. Bitawan mo ako. Ramon, basta tanggapin mong alisin niyang anak ng iba sa tiyan mo, pwede tayong magsimula ulit. Makakabuo tayo ng kumpletong pamilya. Kung handa kang alisin ang batang dinadala mo, pwede tayong magsimula ulit. Makakabuo tayo ng kumpletong pamilya. Dati, gustong-gusto ko talaga na magkaanak sa kanya. Pero bago ang kasal namin, nagpa-vasectomy siya dahil kay Lila. Itinago niya sa akin ang lahat. Pinaniwala niya ako na problema ko ito. Hinayaan niyang pag-usapan ako ng lahat. Mahal? Siguro, dapat pa rin tayong pumunta sa ospital para magpa-check up. I-check ang ano. Wala namang problema sa anak ko. Ikaw ang hindi naglalabas ng itlog. Huwag mong ipagwalang bahala ang anak ko. Ma, tama ka ate. Wala sa loob. Pero malusog na malusog si Gabriel. Kahit sino na may mata ay makikita kung nasaan ang problema. Tigilan mo na ang pagiging maarte. Tita, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Ang totoo lang, si Gabriel ay sobrang tapat at mabait. Kung ibang tao ang nasa kalagayan niya, nakahanap na sana ng paraan para magkaroon ng tagapagmana. Hindi niya pwedeng hayaang mawala ang lahi niya. Gabriel, kung wala na talagang ibang paraan, tutulungan kita. Tama na ang biro. Magaling ang sinabi. Hindi natin pwedeng hayaan siyang wakasan ang lahi ng pamilya Grant. Tama ka ate. Isipin mo naman si Gabriel. Huwag kang masyadong makasarili. Gabriel, hindi ba't nagpa-vasectomy ka para kay Lila? Natatakot kang mawala ang lahi mo? Hindi. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin. Hindi ba't sinabi mo? Na gusto mo ng anak na may dugo natin? Sino bang may gusto niyan? Para bang angkan mo ay napakadakila? Tumahimik ka. Kay Ramon ako nakikipag-usap. Kailan pa naging karapatan mong manghimasok? Tama na, Gabriel. Ayaw ko nang magkaroon ng anak sa'yo. Kung gusto mo ng anak, hanapin mo ang matalik mong kaibigan na si Lila. Hindi ganoon. Sa pagitan namin ni Lila, walang mali siya. Talagang itinuturing ko lang siya bilang nakababatang kapatid. Itinuturing bilang nakababatang kapatid? Ang kakaiba naman yan. E paano ka nga ba nagkatuluyan ng kapatid mo? Paano mo nagawa? Maling-mali ang pagkakaintindi mo sa amin. Noon, talagang wala kaming ginawa. Sa huling sandali, ako ang umiwas sa kanya. Noon, walang nangyari. Eh yung mga nauna, sigurado ako tinanggap mo sa bawat pagkakataon. Gabriel? Hanggang kailan mo pa itatagal ang pagpapanggap na tapat na manghingibig? Kung ganun ka nga lang kabahala sa sanggol sa tiyan mo at ayaw mong alisin, tutulungan kita. Kapag nawala na ang bata, babalik ka rin sa akin.
Sinindak mo ako. Anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba? Doktor, gusto kong bumili ng gamot. Gamot para magpalaglag. Para sa nobya ko. Hoy, mata. Hindi ganyan ang dapat gawin ng isang lalaki. Napaka-irresponsable mo. Isipin mo ang babae. Gaano kalaki ang magiging pinsala sa kanya? Bulag ka ba? Gabriel, Huwag mong hawakan ang gamit ko. Gabriel, bakit ka bibili ng gamot pampalaglag? Gusto mo bang bigyan ng gamot si Ramon? Ang gwapong yon ay kasama lang ni Ramon dahil sa bata. Kung mawala ang bata, siguradong babalik siya sa'yo. Baliw ka ba? Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa para maalis ang bata. Kasi si Ramon, hindi lang siya. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Ang sinabi mo kanina, kahit anong paraan ang gawin ko, hindi ko maaalis ang batang yon. Lila, may alam ka ba? Wala akong ganoon. Ang ibig kong sabihin, kahit anong gawin mo, hindi na babalik si Luyaw. Dahil hindi kanya minahal. Gabriel, hindi ba't gusto mo lang ng anak? Magkakaanak ako para sa'yo. Nagpa-reversal surgery ka. Kung gusto mo ng bata, hindi mahalaga kung kanino. Huwag mo akong hawakan. Lila, ang dahilan kung bakit ako nagpa-reversal ay para magkaanak kay Ramon para iligtas ang pagsasama namin. Pwede bang tigilan mo na ang pagpapalala ng sitwasyon? Gabriel, anong ibig mong sabihin? Ayaw mong makasama ako? Lila, sa puso ko, palagi kitang itinuring na kaibigan. Parang kapatid. Naiintindihan mo ba? Kaibigan. Kapatid. Gabriel, takina mo. Kaibigan lang ba ang tingin mo sa akin? Anong klaseng kapatid sa mundo ang makikipagtalik sa sariling kapatid? Ha? Noong tayo ay nagtutulugan, bakit hindi mo sinabing magkaibigan lang tayo? Ginamit mo ako sa lahat ng mga taong ito? At ngayon, ito ang sasabihin mo sa akin? Puta, kung hindi dahil sa iyo, kung hindi mo pa pinagpatuloy ang paggulo sa harap ni Ramon at pagpapalala ng sitwasyon, hihiwalayan kaya ako ni Ramon? Umalis ka. Ayaw na kitang makita muli. Kaya alam mo pa lang ako ay nanggugulo. Kaya pala gusto ni Ramon na hiwalayan ka. Gabriel, karapat dapat ka diyan. Miss Reed, kamusta? Ako ang yaya na inupahan ni Ginoo Sloan para alagaan ka. Sige, pasok ka. Ay, oo nga. Ito ang sabaw na espesyal na ginawa ni Ginoo Sloan para sa iyo. Ipinilit niyang inumin mo ito habang mainit. Sige, maaari ka nang magpatuloy sa iyong mga gawain. Si Itong lalaki, kailan pa siya natutong magluto? Ramon. Kakakuha ko lang ng huling bersyon ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian na ipinadala sa akin. Ano ang amoy na iyan? Ang sarap ng amoy. Ano yang amoy? Ang sarap ng amoy. Ang galing, Ramon. Ginawa mo ang pork rib soup nang wala ako. Hindi ba ikaw ang gumawa nito? Ako, Hindi ito gawa mo. May pinapadeliver ka, di ba? hindi ako. Kakauwi ko lang galing trabaho.
Sino ang nagpadala nito? Huwag muna tayong magpakita ng kilos. Dalhin ko muna itong sabaw sa ospital para ipatest. Tapos kausapin natin siya. Si, Nalaman na namin, sabi ng doktor. May gamot pang paagas dito? Ms. Reed, nalinis na ang buong bahay. Aalis na po ako. sino ang nag-utos sa'yo? Si Ginoong Sloan po, siya po ang nagpatawag sa akin. Ah, ganun ba? Bakit hindi ko alam yon? Ako ang nagpatawag sa'yo? Hindi po kayo, ibang Ginoong Sloan po, ang tumawag sa akin dito. Kung ayaw mong magsalita, tatawagin na lang namin ang pulis. Huwag, sandali lang, magsalita na ako. Magsalita na ako. Si Ginoong Grant po. Si Gabriel ang nag-utos na mag-deliver ng sabaw. Gabriel, Ramon, gusto mo akong makita? iyong yaya ba? Ay pinadala mo? Nawala ang bata, di ba? Diba? Anong klaseng tao ka? Ni hindi mo pinatawad ang isang sanggol sa sinapupunan? Hindi siya dapat nabuhay. Ngayon, wala ka nang mapanghahawakan. Ngayong wala na ang kanyang anak. Tunay ka ngang baliw. Ramon, kapag medyo nakabawi na ang katawan mo, pwede tayong magsubok ulit para sa isa pang anak. Maging mabait ka. Bumalik ka. Ako lang ang tunay mong suporta. Ikaw, gusto mong magkaanak tayo? Tingnan mong mabuti ito. Ito ang iyong fertility test report. Natawa-tawa ang iyong reversal surgery. Gabriel, ang buhay na pinagsikapan mong alisin ay isang bagay na hindi mo kailanman malilikha sa buhay na ito. Imposible. Peke ito. Peke talaga ito. Ayaw mo sa akin. Gusto mo akong saktan, kaya gumawa ka ng peking report. Hindi ko ginawa yon. Hindi mo ako maloloko. Noong nagpa-reversal surgery ka noong nakaraang linggo, sinunod ng doktor ang standard procedure at binigyan ka ng kumpleto at detalyadong reproductive health evaluation. Doon nila ito natuklasan. Paumanhin po. Sinubukan namin pero hindi namin makontak si Ginoo Grant, kaya kayo ang kinontak namin. Nawalan ng fertility si Gabriel. Oo, ito ang aming natuklasan pagkatapos ng pagbabalik ng operasyon. Malamang may kinalaman ito sa vasectomy na ipinagawa kay Ginoo Grant sa isang unlicensed clinic. Direkta itong nagdulot ng irreversible na pinsala sa paggawa ng tamod niya. Gabriel, hindi ko inakala na ang vasectomy na pinagawa mo para mapasaya si Laila ay ganap na mag-aagaw sa iyo ng pagkakataong magkaroon ng sariling anak. Ano? Paano ito nangyari? Gabriel, hindi ko inakalang isang CEO na tulad mo ay magpapakababa ng ganito para makatipid. Tumigil ka! Peke ito! Peke talaga ito! Ayaw mo sa akin, kaya gumawa ka ng ganitong bagay para makaganti sa akin. Tama ba? Gabriel, anong silbi ng pagloloko mo sa sarili mo? Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka ngayon din sa isang doktor ng reproductive medicine para mapatunayan kung totoo ang report na ito. Paumanhin, doktor. Sabihin mo sa akin, totoo ba ito o hindi? Ginoo Grant, totoo ang report na ito.
Noong lumabas ang resulta, nais naming ibigay ito sa inyo. Pero umalis na kayo sa ospital. Hindi rin namin kayo makontak sa telepono. Wala kaming magawa, kundi ibigay ang report sa inyong asawa. Magagamot pa ba ito? Kung agad kayong nagpagamot pagkatapos mahawa, baka may pag-asa pa. Gabriel, maligayang bati. Malapit ka nang pumasok sa libingan ng pag-aasawa. Magkakaroon ka na ng sarili mong maliit na pamilya. Sarili mong mga anak. Pero, bakit ang hirap-hirap kong bitawan? Siya, huwag kang umiyak. Kung talagang hindi mo matanggap, magpapavasectomy na lang ako. Hindi na magkakaroon ng anak si Ramon at ako. Pero hindi ba magagalit ang asawa mo? E di hindi na lang natin sasabihin sa kanya. Sige, bigyan na lang natin ng sorpresa ang asawa mo. Sumama ka sa akin ngayon para magpa-vasectomy. May kilala ako na may private clinic. Siguradong walang makakaalam. Halika na. Ramon, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan si Lila. Gabriel, ngayon ay lumabas na ang katotohanan. Kaya ang tunay na walang kwenta. At dahilan kung bakit nawalan ng tagapagmana ang pamilya Grant, ay ikaw. Ako ang nagdala ng sisi para sa'yo, sa lahat ng mga taong ito. Ngayon, ikaw naman ang magdala nito. Manok na hindi nangingitlog. Gusto pa rin kumain ng karne? Gabriel, titiis-tambay ka lang ba dyan? At hahayaan mong hiyain ako ng nanay mo? Ikaw ang walang kakayahan? Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng tagapagmana ang pamilya Grant? Tapos ang anak ko pa ang sinisisi mo? Nanay, nagpakagalang lang ako sa inyo dahil kay Gabriel. Kung kayo, Kung mas mabunga ka sana, may magsasabi ba ng anuman tungkol sa'yo? Alam kong nagkamali ako. Gago ako. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan niyang si Laila. Pwede pa rin nating subukan ng IVF. Napaka-advanced na ng teknolohiya ngayon. Euf, sa halos zero na sperm count mo? At isa pa, huwag mo akong tawaging Ramon. Kapag naririnig kong tinatawag mo ang pangalan ko, nandidiri lang ako. Kumusta? Tumanggap kami ng ulat na ikaw ay pinaghihinalaang malisyosong pagbibigay ng gamot na pangpalaglag na may layuning saktan ang katawan ng ibang tao. Maaari po bang sumama kayo sa amin sa istasyon para sa investigasyon? Gabriel, maligayang paglaya. Gabriel, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ako ang nagpiyansa sa'yo. Nagpiyansa sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, magkakaganito kaya ako? Kung hindi mo ako dinala sa isang shady na klinika para magpa-vasectomy, maiiwan kaya akong walang tagapagmana? Gabriel, pasensya na. Nabulag lang ako noon sa pagkahumaling. Sobrang gusto lang kita. Pasensya na. Hindi ko inakala na magiging ganito ang kalalabasan. Hindi mo inakala. Sa tingin mo ba, isang simpleng pasensya na ang makakabawi sa pagkawala ng aking lahi? Gabriel, hindi ito ang tamang panahon para dyan. Kahit gaano mo ako kamuhi, hindi mo pwedeng mawalan ng lahat. Nakalimutan mo na ba? Pumirma ka ng prenup. 60% ng shares yon. Pinaghirapan mo yan. Si Ramon, ang unang nandaya. Buntis pa siya sa anak ng iba. Bakit siya ang makakakuha ng kalahati ng yaman mo? Bakit siya ang gagastos ng pera mo? At makakasama ang iba? Ang mga shares ay karapat-dapat sa kanya. Gabriel, magsisimula siya ng bagong pamilya, kasama ang iba. At magkakaroon ng sariling mga anak. Pero wala kang matitira sa buong buhay mo. Ako lang. Kahit ano pa ang mangyari sa'yo, hindi kita iiwan. Sige, humanap ka ng abogado para sa akin. Ramon,
Dahil napakalupit mo, huwag mo akong sisihin kung wala kang maiiwan. Dapat pag-isipan mong mabuti ito. Hindi biro ang diborsiyo. Matagal ka ng ginang Grant, sanay ka na sa marangyang buhay at hindi na nakakaugnay sa totoong mundo sa loob ng maraming taon. Sa tingin mo ba, makapamuhay ka sa labas? Ayon sa kasunduan, maaari mo nga talagang kunin ang 60% ng shares ng kumpanya. Pero ano naman, ang pamamahala ng kumpanya ay hindi larong bata. Kung wala ako, paano mo mapapamahalaan ang napakalaking operasyon at ang komplikadong relasyon sa negosyo nito? Ang mga shares ng kumpanya sa iyong mga kamay ay patuloy lang na mawawalan ng halaga. Tungkol naman sa kanya, sa magandang pananalita, siya ay isang tradisyonal na disenyador. Sa mas diretso, siya lang ay isang maliit na mananahi. Mapananatili ba niya ang iyong kasalukuyang marangyang pamumuhay? Basta't humingi ka lang ng tawad sa akin, kalimutan na natin ang nakaraan. At maaari tayong bumalik sa dati nating pamumuhay. Una, ang marangyang buhay bilang ginang Grant ay nararapat sa akin. Pinaghirapan ko ito sa aking kabataan at sa pinaghirapang pera ng aking mga magulang. Hindi sa iyong awa. Pangalawa, sino ang nagsabi sa iyong ako ang magpapatakbo ng kumpanyang iyon? Ipagbibili ko lang lahat ng aking shares. Solusyon na. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Sa kasalukuyang halaga sa merkado ng Grupo Grant, ang 60% ng mga shares ay sapat na para sa akin, si Luyaw, sa buhay na ito, at sa susunod, para mamuhay ng mas malaya at mas masaya kaysa noong kasama kita, magagamit ko ang perang iyon para gawin ang anumang gusto ko maglibot sa mundo o mag-alaga ng 10 o 8 mga mananahi para aliwin ako. Huwag mong kalimutan, ako ang inakusahan mo ng pagtataksil, pero ikaw ang nagdadalang tao ng anak ng ibang lalaki. Maaari ko ring paghinalaan na panloloko sa pag-aasawa, na nilinlang mo ako para pirmahan ng kasunduang regalo. Kapag nangyari iyon, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Ginoo Grant, walang history ng pagbubuntis si Binibini Reed, kaya ang iyong paratang ay hindi totoo. Ano? Paano nangyari yon? Nagsinungaling ka sa akin? Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ganito ang totoong medical report ko. Ganito talaga. Kung bakit ganoon ang nakuha mo, tanungin mo ang babaeng kaibigan mo. Hindi ko alam. Ikaw, sinadya mo yon? Marco. Baka buntis ako? Kung ganoon, dalhin kita sa ospital para magpa-check up. Pero paano kung may makita sila? Siguradong malalaman niya. Ayoko. Kung hindi ka naman pala buntis, bakit mo inamin? Alam ko. Buntis man ako o hindi, gagawin akong buntis ni Laila. Hindi ako sigurado sa sarili ko. Nilapitan mo ako gamit ang medical report na yon. Akala ko talaga buntis ako. Ang nangyari sa inyo ni Laila ang nagparamdam sa akin na nabigo ang pag-aasawa natin. Bakit pa magdadala ng bata sa sitwasyong ito? Ako. Pero pagkatapos, naisip ko, ang isang bata ay maaaring regalo mula sa langit para iligtas ang pag-aasawa natin. Pero mali pala ako. Hindi ka naniwala sa akin. Naipatali mo na pala ang bayag mo. Maaari kong ipaliwanag. Nagsisinungaling ka. Sinadya mong iligaw ako. Gabriel, pirmahan mo. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Kung pipirma ka ngayon, ibibigay ko sa iyo ang unang karapatan sa 60% ng shares sa pagbili ng shares ko. Kung patuloy mong pagpapaliban ito, hindi ko masisiguro kung kailan ko baka ibenta na lang ang mga ito. Ang katunggali mo, si Ginoong Santiago Sterling ay lumapit na sa akin. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pag-aasawa, ganyan ka ba talaga kawalang awa? Pagsisisihan mo ito. Ang pag-alis sa'yo, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Tatay, nanay, kahit si Gabriel ay hindi maganda ang kalagayan ngayon, naniniwala ako sa kanya.
Magiging matagumpay din siya balang araw. Pasensya ka na, Ramon. Natalo rin ako sa deal na iyon. Alam kong magtatagumpay ka. Nagawa ko. Ramon, nakamit ko na. Kung wala ka, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Kapag naging pampubliko na ang kumpanya, ikaw ang magiging pinakamalaking shareholder. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko ang paglilipat ng 60% ng mga share ng Grupo Grant sa aking asawa, si Ramon. Mahal, salamat sa pagtitiwala at pagsuporta sa akin sa lahat ng mga taong ito. Marami akong ipinagdaan sa iyo noon. Ngunit sa nalalabi nating buhay, ang lahat ng tagumpay at karangalan ko ay para lamang sa iyo. Sa sandaling iyon, akala ko talaga magiging masaya tayo magpakailanman. Ngunit ang lahat ay nagbago nang bumalik si Laila, ang kanyang ex-girlfriend, na minsang hinamak siya dahil mahirap at tumakas kasama ang isang mayaman, ay bumalik na nagpapakumbaba. Nang siya ay magtagumpay na, bumalik siya. Maingat niyang pinlano ang bawat hakbang, nagpapanggap bilang isa sa mga lalaki at mapanlinlang na nakapasok sa aming buhay. Hindi lamang hindi tumanggi si Gabriel, tahimik niyang pinahintulutan ang kanyang mga kilos. Ang puso ko ay naging malamig dahil sa mga pagkasira ng loob at patuloy na paghihirap. Gabriel, peke ko ang ulat medikal ni Ramon. Lahat iyon ay para sa iyo. Beke mo ang resulta ng pagsusuri sa pagbubuntis. Para mapagnilago na si Ramon ay nadaya. Lila, ano ka? Kapatid ko o kaaway ko? Si Ramon? Kahit na hindi buntis si Ramon, siya at si Marco ay tiyak na may kinalaman. Ginawa ko lahat iyon para sa iyo. Para sa akin? Lila, kung hindi dahil sa iyo, mawawala kaya ang lahat ng meron ako ngayon? Mawawala kaya ang pagkakataon kong maging ama? Bitawan mo! Nagpa-operasyon ka noon para hindi na magkaanak, para mapasaya ako. Ikaw mismo ang gumawa noon. At ngayon, ako ang sinisisi mo? Tumahimik ka! Lila. Ramon, nakabalik na ako. May magandang balita ako para sa iyo, dahil natapos mo ang gawain sa hindi karaniwang paraan. Nagpa siya ang pangunahing sistema, nabigyan ka ng dagdag na bonus, ang kutob sa negosyo, bilang maliit na regalo. Perpekto, akin na lahat ito. Ang mapalad kong buhay ay nagsisimula pa lamang. Tingnan mo, siya ang kasalukuyang reyna ng venture capital. 2 taon na ang nakalipas, ipinagbili niya ang kanyang shares sa Grupo Grant. Maraming tao ang tumawa sa kanya dahil sa pagiging tanga. Ngunit ang kanyang pangitain, iyan ang tinatawag na nagbebenta ng ginto. Ano man ang tayaan niya, yumayaman. Para na siyang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng yaman. Tama ka. Kung makakuha man siya, kahit kaunting oportunidad, mas mabuti pa iyon kaysa sa pagpapakahirap natin. Mamaya, hahanap ako ng pagkakataon para mag-toast sa kanya. Kung sakaling maalala niya ako, iyon na ang pinakamapalad na break ever. Oo, kung makakasama natin siya, kahit ang mga tira-tira lang ay makakapagpakain sa atin ng 3 taon. Sa kabilang banda, tingnan mo ang Grupo Grant. Si Gabriel, nitong nakaraang 2 taon, ay nakagawa ng ilang malalaking pagkakamali. Lubog na ang presyo ng stock. Ramon, pinaalis ko si Laila. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Kung wala ka, walang saysay ang lahat ng meron ako. Nakikiusap ako sa'yo. Tingnan mo lang ako kahit isang beses pa. Anong ginagawa mo? Ramon, ang tagal na. Nagpapapansin pa ba si Ginoo Grant? Sinusuyo pa ba niya ang asawa niya? Hindi ba't huli na para doon? Pinili niya ang sarili niyang landas. Kanino pa siya magrereklamo? Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Anong nangyayari? Paano nakapasok dito ang bawat asong kalye para tumahol?
Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ramon? Ramon? Oh, Ramon. May kaibigan akong naghahanap ng investor. Gusto mong sumama para tingnan? Pwede tayong mag-ski sa Switzerland. Si, tara na. Lila. Lila, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Ramon. Nawalan ng lahat. Ikaw, ang dapat sisihin ay kung paano nabubuhay sa buhay na laging pinapangarap ko. Kanino kaya siya nagmana? Sa'yo o sa akin? Talagang sayo. Mahal, halos tayo na ang susunod. Kunin mo muna ang report. Si. Gabriel, matagal na tayong hindi nagkita. Asawa mo ba yan? Lila, naaalala mo pa ba? Noong mga nakaraang taon, nakaluhod ka, umiiyak, at nagmamakaawa sa akin. Sinasabi mong ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang pagkakataon na maging isang ama. Sabi mo, mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Ano man ang mangyari sa'yo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Gabriel, pasensya na. Pasensya na talaga. Bata pa ako noon at tanga. Gumamit ako ng mga dayang paraan para paghiwalayin kayo ni Ramon. Sinira ko ang pagsasama ninyo. Pero ngayon, may mahal na ako at nagdadalang tao na ako. Ngayon ko lang naisip kung gaano ako kasama. Kung gaano ako kalupit. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa'yo. Sana rin, kalimutan mo na ang nakaraan at hanapin mo ang sarili mong kaligayahan. Kaligayahan ko? Sinira mo ang pagsasama namin. Winasak mo ang pamilya namin. Ninakawan mo ako ng pagkakataong maging ama. Ang kapal ng mukha mong mag-asawa ulit at maghanap ng kaligayahan? Ang kapal ng mukha mong magkaroon pa ng sarili mong anak. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang gusto ko? Ano sa tingin mo ang gusto ko? Inagaw mo ang lahat sa akin. Hindi ka karapat-dapat na maging masaya. Bitawan mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Kaya ibigay mo sa akin ang iyo. Okay lang? May utang ka sa akin. Gabriel, isa kang talunan. Ikaw ang hindi nakapagpigil sa sarili mo. Nararapat ito sa iyo. Nararapat kang iwan ni Ramon. Tumahimik ka! Lila. Lila. Hindi ko sinasadya! Ramon. Ramon. Hayaan mong titingnan kita. Sa huling pagkakataon, pakiusap. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang makilala ka. Ang pinakamalaking parusa sa akin ay ang mawala ka. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang na maging maayos ka, na manatili kang ganyan, nasa tuktok ng mundo, namumuhay ng malinis at masayang buhay. Dalhin mo ang parte ko ng kaligayahan. Kunin mo ang lahat. Kumusta? Gusto kong magpakumbaba.